Okay, bago ako magsimula, gusto ko lang i-shout out yung ating mga kaibigang filmmakers. Hello kay Rod Lopez, hello kay Jack Corcuera, hello kay Clay Vlogs, hello kay Ecurb Lee TV, hello kay Anthony Bohol, hello kay Film Grade, and hello kay Boy Ignorante. Sa scene na to, ito ay isang recreation ng latest video ni Miko Tiyotangco. Kung hindi nyo pa napanood yung video niya, ilalagay ko sa description sa baba yung bagong video niya para makita nyo naman yung original video. Okay, sa recreation na to, kailangan natin ng at least dalawang plugin. Una, yung Element 3D, or eto yung mga plugins na nag-handle ng 3D objects. Pangalawa, yung 3D assets, which is the Metropolitan assets, or eto yung mga assets sa mga buildings. And then, third, hindi naman siya required, but kung meron kayo nito, mas maganda. Ito yung optical flares. Ito yung mga ilaw sa tore, ilaw sa building, ilaw sa poste. Ito yung mga optical flares. And then, of course, yung ating After Effects. Okay, let's start. Gagawa tayo ng bagong composition. Click Composition, or just simply click Ctrl N. Then, name, city, night, or kung ano man yung gusto nyo. And then, okay na ako sa resolution. Sa duration, I will start 0 and end in 10 seconds. Click OK. Okay, meron na tayong bagong composition. And then, gagawa tayo ng solid. Right click, click new, and then solid, or simply Control Y. And then, name natin ng building. Bakit ako gumawa ng solid? Kasi gusto ko maglagay ng effects. Kaso nga lang wala akong malagyan. Kaya gumawa ako ng solid. Lagay natin Element 3D. Drag sa layer. Okay? And then, punta ka sa project panel or sa effects control panel. Para i-change to sa project panel, kailangan mong i-click ang project. At kapag gusto mo namang i-change sa effects control panel, kailangan mong i-click etong effects control. Okay? Click scene setup. Okay. Notice, nag-iba yung interface. Ibig sabihin, magkaiba yung interface ng After Effects sa interface ng 3D element. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung Element 3D, ito yung plugins na nagha-handle ng mga 3D objects. Yes, pwede kang maglagay dito ng mga 3D objects na na-download mo sa website. Pwede ka naman mag-download ng halimbawa, gusto mo mag-download ng robot, pwede rin. Pwede ka rin bumili. Okay, nasa sayo na yan. But in this case, yung gagamitin natin na 3D is buildings, which is yun na nga sa Metropolitan. So, click Metropolitan folder. And then, sa folder na to, merong tatlong classification. Merong graphic buildings, which is eto yung mga buildings na ginagamit sa motion graphics. Like, title card. Ito yung mga buildings na walang kadetalye-detalye, simple lang yung design. Meron ding buildings na may antennas, at meron ding buildings na walang antennas. Bakit pa kailangan i-classify yung walang antennas sa merong antennas? Kasi yung mga antennas na yan, masyadong detailed yung pagkagawa. In fact, meron pa nga yung mga antennas dyan na mas detailed pa kasi sa building. Sa madaling salita, yung may mga antennas na building, ito yung mabagal i-render na building. Kung gagawa ka ng project na
city, gagawa ka ng maraming buildings at merong antennas lahat, ibig sabihin nun, mas matagal i-render yun. So, mas kailangan mo yung buildings na walang antennas. Pero sa gagawin natin ngayon, dahil isang building lang yung kailangan natin, okay lang yung may antenna. So, pipili na ako ng building. By the way, dito pala sa folder na to, merong dalawang klaseng building. Merong night at saka merong day. Okay, close ko na yun. So, dahil yung scenario natin is gabi naman, so obviously, pipiliin ko yung night building. So, just click the building. Okay. Actually, itong building na to, ito din yung building na ginamit ni Miko. Ito yung exact building na ginamit ni Miko. Notice, dito sa building na to, wala pa siyang reflection ng city. Walang reflection ng ilaw, so kailangan natin lagyan ng reflection. Sa paglagay ng reflection or environment, click mo lang yung environment. And then, click mo to. Ito yung browser. Hahanap tayo ng pictures na pwedeng mag-reflect dyan sa building. Okay. Click Materials. Click Metropolitan Skies. Double-click mo lang yan. Double-click mo lang yan. And then, click Blue Night 4K. Then, open. Okay. Click OK. As you notice, yung reflection ng building is eto din yung eksaktong picture, eto din yung eksaktong picture na sinelect natin, di ba? Pwede na nating i-import. Ganun lang siya kadali, di ba? Ayan, pumasok na tayo sa After Effects. Ang next natin gagawin is mag-create ng camera. So right click, click new, and then punta ka sa camera. Hindi sa solid, sa camera. Okay. Dito important. Normally, default settings, etong camera nakaselect sa 2 node. Pero ang kailangan natin is 1 node. Anong difference ng 2 node sa 1 node camera? Yung 2 node camera, yung rotation niya is naka-base sa axis. Naka-base sa malayo yung rotation niya. Malayong axis. Okay? Whereas, yung 1 node camera, yung axis mismo is nasa camera. Yung rotation ng camera is yung camera mismo. Whereas, yung 2 nodes camera, yung rotation ng camera is nasa ibang axis. Kaya ang pinagkaiba ng 2 node at saka 1 node camera is yung point of interest. Kung mapapansin nyo dito, walang point of interest yung 1 node camera. At yung 2 node camera naman, gagawa tayo ng another camera. Meron siyang point of interest. Let's proceed. Okay, meron na tayong camera. Okay, click this one. Another click. Click. Click mo pa. Yan. Okay. Kung napapansin nyo, itong 1 node camera, kapag tinaas mo siya, para lang siya naka-tripod na tinaas mo. Hindi mo ma-view yung nasa taas. Whereas yung 2 nodes, pwede mo ma-view sa taas. Okay, meron na tayong camera. Ang next natin gagawin is hahanap tayo ng spot ng window na pwede tayong mag-transition. So, I will select anong window na isa-select natin dito na magandang window. I think etong window na to, okay na to. Medyo sa taas. I think gusto ko yung window na to. Okay. Ayan.
Center mo lang. Hanapin mo yung center. Ayan. Next mong gagawin is click mo ulit yung building layer at punta ka sa utilities. Okay. Ang next natin gagawin is kokopyahin natin yung location na to at ilalagay natin sa null. Kasi maglalagay tayo dito ng room scene mamaya. So click mo lang to at ilagay mo sa gitna. Okay, and then generate 3D null. Okay, meron na tayong 3D null. Press enter, name it window data. Okay, by the way, etong null sa Tagalog wala talaga yan. Wala yan kundi lagayan lang ng mga data. Anong klaseng data? Data ng mga position, data ng mga rotation, at kung ano-ano pang mga data. But usually data ng mga position yung mga nilalagay dyan. Kagaya nito, itong window, nilagay natin yung position yan dito sa window data. So kung manotice nyo, yung position yan is eto. Eto yung position yan. Mamaya, kokopyahin natin yan at ipipaste natin dun sa ating room scene. Close muna natin yan. Okay, collapse. Punta tayo sa project natin. At gumawa na ako ng room scene. Pwede rin tong simpleng video lang. Now, yung position ng null object, ikakopy natin at ilalagay natin sa room. So, copy. Press P. And then, paste. So, yung room natin, room scene natin, nasa position na ng window data. Kaya lang, kailangan mo siya i-3D. So, copy mo siya ulit. Copy. And then, paste. And then, dahil masyadong malaki yung room scene natin, so kailangan natin babaan yung scale. So shift S and then bawasan mo may 2%. So then punta ka sa window, copy mo yung position niya, lagay mo sa camera. Ayan, nandiyan na siya. Kaso although eksakto yung position ng room scene sa window natin, kaya lang yung room scene natin is masyadong malaki. Eksakto ba yan? Tingnan natin sa top. Okay, eksakto naman siya. Active camera 0.1 natin, 0.5. Okay, I think okay na ako sa 0.5. And then next, babaan mo yung opacity, shift T, and then siguro mga 80. So ko lang makita yung window. Then sa position siguro mga 233. And then mask, select muna, then mask. Ayan, check natin. Mukhang okay na ako. Lagyan natin ng feather. Mga 20 feather. Ayan, okay na ako dyan. Lagyan mo ng mass expansion. Okay na ako dyan. Ito na yung itsura ng room scene natin. So yung room scene natin dito yan. Later, pag dumating yung camera dito, yun yung scene. So, click camera position,
Dyan. Then sa first frame, dyan. Okay. Play natin. Check natin. Ayun. Kailangan ko lang siyang zoom in ng konti. Hanggang sa ayan, dumating na siya dito sa negative 53, dito lang negative 57, negative 58. Okay, sa negative 58 move tayo one frame, click control and then arrow to the right. Then add natin ng position negative 57. Notice nawala yung area dito, so kailangan natin ng expansion mask. Balik muna tayo dito, keyframe, balik sa second keyframe, expand mo yung mask. Okay, let's view. So ito yung keyframe natin dyan. May dalawang keyframe, one frame lang. Sa unang frame wala pa expansion mask. Sa next frame mas lumapit tayo at mas lumaki yung expansion mask. So view natin. Ayun, pwede na. Okay, next. Gusto ko dito pa lang kita na yung room scene. So sa opacity, click opacity, click. Okay, kailangan natin i-expand. Kailangan natin right click the layer, click enable time remapping, expand. Ang gagawin niya dyan, freeze frame para ma-enable lang natin yung opacity. So may opacity na dyan banda, and then on the later part dito magiging 100%. So dito pa lang sa malayo may opacity na. So we'll start with 0. Yan. And then slowly yun. Reduce natin ng konti, 50%. Yan. Okay, so pwede na. Okay, next setup, add tayo ng fogs. Okay, remove the green using key light. Okay, punta ka sa effects panel, click the droplet, click mo sa green. Okay, na-remove na. And then click 3D, punta ka sa unang frame, punta ka sa top view. So change mo yung position ng fog, lagay mo sa unahan ng building, Z position, lagay mo sa unahan ng building. Ayan.
nasa unahan na siya. Balik ka sa active camera. Add scale. Babaan nyo yung scale niya. Ayan. Babaan mo pa yung scale. Add opacity. Babaan mo yung opacity. Ayan. Okay na. Then duplicate. Click the layer. Click Ctrl Shift D. No, click the layer. Ctrl D. Okay. And then click R. And then rotate mo yung isang layer ng 180. Change the position. Add ka ng position. Taas mo siya. Okay. Play natin. Ayan, mukhang okay naman siya. So, wala itaas konti yung fogs. Bukasan natin. Ayan. Okay. Then next, lagyan natin ng background. Close muna natin yan. U. Press U. Then punta tayo sa project. Add tayo ng pictures ng city. Lagay natin sa likod. Click natin yung 3D. Punta tayo sa top view. Palitan natin yung position ng background. Lagay natin sa likod. Sa likod, ayan. Kung napapansin nyo, yung background nasa likod, yung building nasa gitna, yung fog nasa harap, which is tama nga naman yung order, diba? Lagay pa natin sa likod. Yan, balik tayo sa active camera. Lagay natin save. So ito na yung scene natin. Okay, mukhang maganda naman. Kaso yung fogs, click nga natin yung dalawang fogs. Then opacity, masyadong mataas. So pambabaan yung opacity. Siguro mga nasa 20. Okay. Mukhang okay naman siya. Preview natin. Ayan. So, next natin gagawin is kailangan natin i-match yung color sa background. Okay, click the building, then go to effects, and then to group 1, and then particle loop, click the droplet. Okay, and then punta ka sa close mo muna tong utility group, punta ka sa render settings, punta ka sa lightings, uncheck mo to, and then use clean light blue, and then additional lightings, babaan mo yung brightness, and then sa rotation match mo lang yan. Look for, scroll mo lang to hanggang sa maging match siya. Hanapan mo ng position sa lightings na maging okay siya. Baan mo yung brightness.
remove muna natin yung fogs. Ayan, dito mukhang okay na siya dito. And then kung gusto mo siyang lagyan ng ilaw, as I have said, di naman siya required, pero kung gusto mong lagyan, select mo yung optical flares, click natin yung dalawang fog, adjust to 15, masyadong mataas, yan, add solid, and then lagay mo yung effects, then click transparent. Okay, and then punta ka sa option, click mo yung preset browser, punta ka sa light, natural light flares, yung pinili ko na lang kanina. Yan, mas gusto ko yan, color red. Okay, click OK, and then create null object sa building, punta ka sa utilities, click ka muna sa camera, and then select the position of the antenna, then create 3D objects, and then copy the position, paste mo dun sa position ng light flare. Okay, nasa position na siya. Punta ka sa top view. So eto yung light flare natin, okay naman siya, active camera, kailangan mo lang siya babaan, not ang yung flare, kailangan mo pala itong kailangan mo babaan yung flare, kailangan mo siya i-3D, babaan mo yung flare, liitan mo yung size, okay, tapos na tayo. Ayan, I think eto lang guys, yung glass effects, nilagay ko na siya sa yung broken glass, pwede nyo siyang ilagay dito or sa Premiere. But the idea, etong transition lang from outside to inside. Pero kung gusto nyo ilagay yung glass effects, pwede rin naman. Dali lang naman siya ilagay. Punta kayo sa project, lagay nyo yung glass break. Ayan, lagay nyo sa taas pala. Then key light, add time remapping, then scale, yun. Then change the opacity, then cut. Oops. Okay, I think tapos na tayo.
So here's the final product. Shake effect pala nito, ginawa ko na siya sa Premiere Pro. If may gusto kayong gayahin na effects, just comment na lang sa baba at itatry ko pong gayahin siya. Okay, maraming salamat and pasubscribe na lang po.